ganda ng mga dahon nila. Siyempre, mas maganda ang aking Miracle Bok Choy. Wow! Diligan natin siya kasi nga pag tanghali, nalulupay-pay siya. Pag umaga, tumatayo siya. What? Tumatayo. Ang dahon niya ako. Tinatawag ko yun ng Miracle Pechay or Bok Choy kasi nga namatay lahat ng tinanim ko. Siguro mga around 50s yun. Tapos after 2 months nung namatay yung mga tinanim ko kasabayan yan nabuhay siya. Miracle Bok Choy pa siya. Tignan natin ang ating ang lamig. Ang lakas na hangin. Yan yung mga balat ng mga prutas or gulay, diyan ko siya nilalagay. Tinaas ko siya kasi nga sa lutuan ko kasi nga si Cooper, yung aso namin, kinakain niya. Nung kinain niya yung pananim ko, nung kinain niya, nalaglag yung paso niya, tapos nabali yung mga dahon at saka katawan ng halaman. Tapos yung halaman na nabali ay yung dalawang maliit na malunggay na tumubo. Kasi yun, wala na, patay na. Buti na lang may isa pang natira. Yung medyo malaki-laki na. Ganyan pag umaga yung ginagawa ko. Kasi nga, ayan. Yan yung balat ng orange, honeydew, at saka yung eggshell. Ayan. Kasi pag nilalagay ko sa compost, ano ba yun? Basta, compost daw yun, sabi ng asawa ko. Ang tagal pa, kaya diyan ko nalang sa nilalagay. Ayan. Ang dami niya pang bulaklak. Tapos yung iba, dahil nga sa sobrang lamig, nung isang linggo, ayan, parang mamamatay siya, malalanta to. Dalawa yan. Kasi nga hindi siya sanay sa lamig. Tapos ito, ang tagal, inaantay ko siyang huminog. Ang tagal niyang huminog. Hindi, medyo na siya, nag-yellow na siya. Kasi nga gusto ko siyang pahinugin. Tapos, itabi yung buto para itanim. Para next time, marami na akong kalamansi. Kasi nga, ang hirap niyang hanapin dito sa America. Tapos yan. Ayan yung dragon fruits ko. Ang dami yan. Tagal na yan pero hindi pa rin lumalaki. Tapos ayan yung natira kong bell pepper na yung iba nilipat ko dun sa garden bed na namatay dahil sa nalantangan ng biglang lumamig ng sobra dito. Ayan yung natitira ko rin na kamatis. Ewan ko kung malaking kamatis to o yung baby cherry tomatoes. Hindi ko alam. Yan na lang din natira kasi nga yung iba nilipat ko dun. Namatay din. Tapos yung isa ko pang pechay. Tapos ayan yung iba ko. Ayan yung iba kong dragon fruits. Tapos isang tawag dito, apple. At 2 araw bago lumamig nung isang linggo, nilipat ko sila dito. Ayan. Ngayon patay na yung kalabasa ko. Yung iba kong kamatis. Tapos yung eggplant ko. Halos namatay sila. Sobrang lamig. Tapos ayun yung mga pechay ko. Nabuhay siya kasi nga bigla ko tinakpan ko siya ng mga ayan. Ito yung pine straw. Pine straw. Na kinuha namin ng asawa ko dun sa mga kapitbahay namin, nang hingi kami. Tapos ayan yung grapes ko. Grapes yan. Ang sarap na grapes na yan. Ang liliit lang yan. As in, sobrang liliit ng buto niyan. Lipat ko din siya dyan. Pero nabuhay kasi nga yung grapes na siya, sa lamig siya. Kaya niyang mabuhay sa lamig. Pero yung the rest, katulad nito, patay talaga siya. Tsaka yung
kalabasa ko. Tsaka yung ibang mais ko. Yung mais na yan, hindi siya pwedeng kainin ng tao, sabi ng asawa ko. So, pinulot ko lang siya doon kung saan kami pumunta nung pumunta kami dati sa mga farm, sa napakalawak na farm dito sa kanila. Tapos pinulot ko siya kasi sabi niya kung gusto ko daw pumulot. Pumulot ako, tapos hindi ko siya tinapon. Ang ginawa ko, tinanim ko siya dyan. Naisip ko kasi para sa mga baka niya. So, pag namunga siya, hindi siya pwedeng kainin ng tao. Para lang siya sa mga hayop. Ayan, namatay talaga siya. Kalabasa ko. Patay. Tapos yun. Talong ko, patay. Ayan na lang yung natira kong malunggay. Kasi nga, dapat 3 yan. Ang kaso nga, kinain ni Cooper yung mga nilagay kong balat ng mga prutas at saka gulay. Nalaglag. Naputol kaya yan. Yan na lang siya natitira. Kaya pag nagtaglamig na, ililipat ko rin siya dun sa ano. Ang gabi ko, ayan, tumubo na siya. Ang saya-saya ko. Philippine gabi yan. Pwede ko siyang gulayin at saka gataan. 2 piraso yung binili ko, ayan, sa Asian store. Ayan. Saan yung isa? Ayan. Tumubo siya ulit. Buti naman. Ay, ang hirap maghanap ng Filipino food dito. Tapos, ayan. Yung avocado ko, namatay siya. Sobrang lamig na. Pero ewan ko kung mamatay na ba siya. Baka mabuhay pa. Tapos yung garas, ang lalaki na ng kamatis ko. Namatay din. Isa-isa na lang yung nabuhay. Pero okay lang. At least meron. Tapos yung onion leaves. Tapos yan, yung mga bulaklak ko. Nalanta na siya. Siguro dahil sa lamig. Tapos ngayon na ang aking okra namukadkad na siya. Yung isa, nauna siyang namulaklak. Ang kaso, hindi siya namukadkad kasi nga nalamigan. Ang cute niya. Ang cute niya. Ang cute niya. Ito, hindi na siya. Ayan yung iba. Ayan, may bunga na din sana to, kaso lang nalaglag yung ano dito, yung isang pasok, kaya naputol. 2 din sana, sayang kasi yan. Sayang pa. Ang saya-saya ko. Grabe. Tapos ayan yung ano ko. Ayan yung huminigrade ko. Diba? Tinanim ko lang din. Nabuhay siya. Ang saya-saya ko. Tapos, ang dami kong tinanim dyan na blueberry, blackberries, cherries. Ang kaso, hindi tumubo yung iba kasi nga kinakalkal ni Cooper pag naamon niya yung prutas. Tapos, ayan yung sayote ko. Tinanggalan ko na siya ng pinutulan ko siya ng mga dahon para, yun yun, para hindi malanta nung biglang lumamig ng sobra. Tapos, ngayon tumubo siya. Pinasok ko rin siya sa loob kasi nga ayaw ko silang mga. So, habang lumalamig dito sa Amerika, papasok sila sa loob para kahit paano mabuhay sila. Pagdating ng summer, malaki na sila. Magbubunga na sila. Tapos yan yung mga dares na tinanim ko na ililipat ko rin dun sa malaking paso na binili ng asawa ko. Let's see kung mabubuhay sila. Yan lang guys. Thank you so much.